Salamat, Panginoon. Tapuin mo ang pangangailangan ng mga anak sa oras na ito. Hallelujah. Kami ka natin ikaw ang Diyos ang ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Nagpapagaling sa may hindi na nag-abot. Okay, taas natin ang konti. Okay. Ikaw ang Diyos ng himalayan. Ikaw ang Diyos ng himalayan. Nagpapagaling sa may ikaw ang Diyos ng himala. Sige tayo lahat po. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng himala. Galing sa may kalandahan. Ikaw ang Diyos ng himala. Samahin mo ako sa lahat. Ikaw ang Diyos. Just lay your hands dun sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng hiko ng Panginoon. Hallelujah! Ano man ang sakit at karamdaman, dinala niya ito doon sa krus. Hindi lang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang ating mga karamdaman ay dinala ng Panginoon sa krus. Kaya yung oras na ito, tandaan ninyo, ang Diyos ang hihipo at magpapagaling sa inyo. Hindi nagbabago ang pagpapagaling ng Panginoon. Hallelujah! 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 Siya ang ating Jehovah Rapha. Siya ang ating Diyos na magpapagaling. Hallelujah! Kaya mga kapatid, hallelujah! Receive your healing. Hallelujah! Tanggapin niyo ang pagpapagaling ng Panginoon. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Sa oras na ito, tanggapin natin ang
puso at isipan, Panginoon. At alisin ang anumang paglumbal ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Sa halip, Lord, bigyan kami ng kaunawaan sa tulong ng banal na Espiritu upang ang mga salita mo may tanim namin sa aming puso. Ito po'y lumago, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang magtaas, Panginoon, sa oras nito. Nagkaragwala namin ang oras na ito, nakikinig namin yung mga salita. Paurang mo naging banal na dugo ang taong nito. Sa iyo ang lahat ng papuri at salamat sa Panginoon ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sabi sa katabi, mga kapatid, you're blessed. Pinagpala ng Diyos ngayong umaga. Bago tayo magpo. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Kahapon ay natatapos lang na ating youth camp and praise God, napakaganda po ang ginawa ng Diyos sa mga kataan bulan Friday, Thursday, Friday, Saturday, at napakabuti po ng Panginoon at ako ay talagang na-bless po sa buhay ng mga kataan na talagang tumako doon sa youth camp. At nung tinignan ko yun, stay doon po yun sa gabi, ay talagang nakita ko po kung paano ang Diyos ay gumawa sa kanyang lahat at talagang bless na bless po. So ngayon pong oras na ito, mga kapatid, ay pag-uusapan natin ng isang bagay patungkol po sa salita ni Moses sa kanyang sa bayan Israel noong panahon niya. Pero bago yun, bago tayo dumako sa salita ng Panginoon, ito po ang title ng ating mensahe sa oras na ito, The Greatest Command of All Things. Ang pinakadakilang utos sa lahat ng mundo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong oras na ito at i-connect natin yan mga kapatid sa mga natutunan din ng mga kapataan, ng public at correct natin yan maya. Okay? So bago yan, mga kapatid sa Lord, sino po sa atin dito ang mahilig sa instant coffee, instant noodles, lahat ng pagkain instant. Yung talagang lalagyan mo na ng tubig na mainit, okay na. Sino ang mahilig sa instant dito? Yung pag hindi mo na kailangan dahil lalagyan mo na ng tubig, okay na. Okay na, masarap ang pagkain na. Diba? Nakapagin sa panahon natin ngayon ay napakarami pong instant. Hindi lang sa pagkain, mga kapatid sa mga. Alam mo po, binira na sa panahon natin ngayon yung ginagawa ng mga panahon na nagsisipak ng kahoy para lang may panggato. Diba? Bira na po yung naghihintay at talagang napakahirap mga kapatid sa Panginoon. Lahat po ay nagmamadali. Lahat ay patuloy na gusto yung matapos agad mga kapatid sa Panginoon. At kuminsan sa dami pa nga ng trabaho, parang pakiramdam natin yung 24 oras na ibinigay sa atin ng Diyos ay kulang pa. Okay, kahit marami ng instant, mga kapatid. So, tingnan natin ang ilang mga halimbawa kung ano po yung mga instant na sinasabi ko, mga kapatid. Yan po, mga kapatid, diba? Instant coffee, instant food, Netflix, instant din yan, nandiyan na lahat, maging ng mga pera ay instant, makukuha mo na agad, hindi mo na kailangan kung ano ang dapat gawin. Diba? Ang bilis na, kahit nasa ibang bansa, mga kapatid sa Lord ay mabilis ang transaction. Lahat instant. Ay, hindi po yun. Yung buhay natin ngayon, mga kapatid sa Lord, hindi na natin may tatanggi at kung yan ay bahagi na ng ating buhay. Yung mga instant na yan, mga kapatid. Kaya lang, pagdating sa mga bagay na spiritual, hindi ka po kaya instant, mga kapatid sa Panginoon. Sino sa nilili, pag may hiniling sa Lord, gusto mo sinasagot agad ng Lord? Instant. Yan. Instant answered prayer. Lord, nag-pray ako na yung gabi. Bukas, ibigay mo yan ha. Dapat instant. Sino sa inyo ang gano'n? Pag hindi na nakapagkita yung Lord, at tagal ko na pinag-pray, ilan
hindi lahat ganun. Mga kapatid sa Panginoon. Yung mga prayer natin, siguro hanggang ngayon, may mga prayer request kayo na nakabinbin pa na hinihintay ka natin ng tamang panahon kung kailan bibigay na Panginoon. Tama po ba, mga kapatid sa Lord? Hindi lang instant, no? May mga, I believe, may mga instant na sagot si Lord. Yung right now, ay hindi sasagutin ng Panginoon, pero hindi lahat. Amen? Hindi lahat. Yung iba po, kailangan natin talagang maghintay. Okay? Sino po sa ating dito ang naging instant na mananampalataya? Yung bang namalik mo unang pagkakataon ko lang yung Ebanghelyo, agad ka nagtiwala sa Panginoon. Agad ka nag-dedicate ng buhay sa Panginoon. Kung baga sa mo, instant walker. Sino po pinapag instant walker? Diba? Papila. Mga kapatid sa Lord, hindi ko yan pwede. Mga kapatid sa Lord. So, hindi ganun din sa pag-abot sa ating mga goal. Sino ba mga may goal sa buhay? Sino may mga gustong marating sa buhay? Meron po ba kayong gustong marating sa buhay? Yes. Lahat tayo meron gustong marating sa buhay. Pero, mga kapatid, minsan, hindi talaga natin agad-agad naabot yung mga goal natin. Mga kapatid, ang gusto natin, maabot sana, pero hindi talaga nangyayari, mga kapatid. Kasi, we don't want the hard way. Di ba, lagi natin sinasabi, it's hard to wait. Ang hirap maghintay. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba na kayo ay naghihintay? May mga hinihintay pa siya na mangyari sa buhay na. It's hard to wait, mga kapatid sa Lord. Di ba? Mga kapatid sa Lord. Yes, may mga instant miracle, may mga instant healing, I believe, naniwala po ko dyan, mga kapatid sa Panginoon. But it's not always the case. Kahit may instant healing, instant miracle, hindi na gano'n, mga kapatid sa Panginoon. At maging sa pagpapala ng Lord, kapag tayo po ay gusto magpalain ng Panginoon, hindi rin laging instant, mga kapatid. Yung pagpapala ng Lord, mayroon pong proseso dadaanan. Ang tunay na pagpapala, the real blessings, mga kapatid, ay darating lamang sa isang taong rooted sa Lord. Amen, mga yun? Rooted. Yan. Kailangan nakaugat tayo sa Panginoon. Okay? Tingnan natin, gaano makahalaga itong root na ito. Nakita ko lang sa root dito, isang puno. Siyempre, yan kung ito. Yan. Tingnan natin yung larawan na yun. Mahalaga yung ugat, mga kapatid sa Panginoon. Real blessings come when one is rooted in the greatest command of all times. Doon sa utos ng Lord, dapat naka-ugat po tayo doon. Pero ang tanong, ano po ba ang pinaka-importanting utos ng Diyos na kung saan kailangan tayo umugat? Ang dami utos ni Lord. Amen po, sa Israel po, marami, buling po utos ng Diyos. Kung babasahin po ang Old Testament, napakadami yan, mga kapatid. Pero ano ba ang pinaka-importante? Mahalagang malaman natin ito, at kapag ito'y ating nalaman, mga kapatid, doon tayo mag-desisyon na bumaon. Doon tayo mag-desisyon na magpakalalim. Kapag nalaman natin yung greatest command of all times, ibaon na po ninyo ang inyong sarili sa utos na yan. Kasi diyan mag-uugat po tayo at diyan tayo tunay na magbubunga. Kasi pag tamang ating ugat, when the roots are right, your POV in life, mga kapatid, changes. Nagbabago agad yan, mga kapatid. When the roots in life is right, whatever you say, whatever you do, mga kapatid, whatever you think, lahat yan malalagay sa order. Lahat po yan tatama, mga kapatid. Kaya ano ba ang pinakamahalagang command of all times? Binanggit yan ni Moses, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy before he died in the place of Moab, mga kapatid. A few steps, malapit na silang pumasok sa promised land, binigay ni Moses ang greatest commands Israel, mga kapatid, at ito po ay napakahalagang maunawaan at maintindihan natin. Ito ay matatakma
naman sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang verse 5. Okay? Basahin natin. Ano ba ang Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5? Okay, let's read. Okay, basahin natin lahat. Pwede po ba? Okay, get ready. Get set, go. Hear. You yan ang the greatest command of all times. Mula noon hanggang ngayon, yan ang utos ng Diyos sa atin. Mga kapatid. Let's pray. Father, in the name of Jesus, enlighten our minds, prepare our hearts, habang ang salita mo po ay aming pinakikinggan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang mga salita mo ay maingatan namin at mapakinggan at hayaan mo, Lord, ang mga salita mo ay patuloy na dumating sa aming mga puso, Panginoon. Pinagkakatuwala ko namin ang oras na ito sa kamay sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Okay, ihimayin po natin yung verse na yan, mga kapatid, para mas maintindihan natin, maunawaan natin kung bakit yan ang greatest command of all times. Ihimayin natin, isa-isahin natin sa tulong ng Lord, samahan tayo ng Panginoon para mas maintindihan natin. Okay, yung three words, yung tatlong unang salita, yung Hear, O Israel, mga kapatid. Hear, O Israel, o Hear, O Lord, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ay, ibig sabihin po nito ay Shema. Okay? Sa Hebrew po, ang word na yan ay Shema. Sabi natin, Shema. Shema, yan po Hebrew word niya, yung Hear, O Israel. Okay? Ngayon po, mga kapatid sa Lord, ano po ang ibig sabihin ng Shema? Ito po ay hindi yung salitang hear dito, ay hindi lang basta makinig. Marami tayong nakapakinggan, pero pag hindi malinaw yung ating napakinggan, tinatanong uli natin, ano nga? Ano nga yung sabi mo? Tama po? Hindi lahat pati ng narinig natin pumapasok sa ating isipan. Maaaring ngayon, nagsasalita ko, pero kung sinasabi ko, hindi na lahat naiintindihan. Maaaring napapakinggan nyo ko dahil sa sound system, napapakinggan nyo kung anong lumalabas sa mic, pero hindi nyo naiintindihan kung ano ang aking sinasabi. Okay? Kaya itong Hear, O Israel, o Hear, O Israel na sinasabi ng Lord dito, yung Hebrew word na ay ginamit yung Shema. Ang ibig sabihin ng Shema ay pay attention. Okay? Parang bigyan mo ng pansin. Pay attention. Parang huwag kang lumingon kung saan-saan. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Makinig ka, mga kapatid, sa Lord. Yan po yun, mga kapatid. Minsan, sa mga speakers po, minsan ginagawa nila yan. Mga kapatid, pag sila nagsasalita at mayroong taong hindi nakikinig, di ba? Ano ba? Makinig ka. Okay? Shema! Makinig ka! Pay attention! Di ba? Meron tayong speaker na ganyan. Dito sa church. Di ba? Pag nagsasalita, pakinggan nyo yung aking sinasabi. May speaker tayo na. Anong ganyan? Kasi di ba? Yung pag nagsasalita, talagang kinukuha yung aking attention na kailangan makinig tayo sa kanyang sasabihin. So, kapag meron po kayong kinakausap at hindi nakikinig sa inyo, sabihin nyo, Shema! Makinig ka! Pakinggan mo ko! Yun. Yun po ang ibig sabihin niya ng Shema. Pay attention. Hindi ka lang niya basta narinig. Kailangan bigyan niya ng atensyon yung sinasabi mo. Tama po ba, mga kapatid? Pay attention. Kasi yan po ay importante. Ganyan ang gusto ng Lord na kapag siya'y nagsasalita, pay attention. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pay attention. Amen po. I remember a president po ng Amerika, mga kapatid, pumasok po sa church. Nung nakikinig po, nung binabasa po yung salita ng Panginoon, siya po ay tumayo. Sabi po ng mga Sir, Mr. President, hindi niyo po kailangan tumayo. Maupo na lang po kayo. Sabi ng Panginoon,
Diyos na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, hindi pa ako kailangan tumayo. Grabe si Pangulo, ano po, mga kapatid sa Panginoon, minsan, kapag binabasa ang salita ng Panginoon, parang okay po sa atin, parang hindi na natin nabibigyan ng halaga. Pero ito po sinasabi ni Lord, pag siya po ay nagsasalita, Shema. Pakisabi sa katabi, Shema. Para ganito lang yan. Huwag ka munang mag-cellphone. Huwag ka munang makipagkwentuhan sa katabi mo. Shema! Amen! Sige, kung may katabi kayo sa cellphone mo, Shema. Pay attention! Shema! Mga kapatid sa Panginoon. Si Lord kasi, gusto niyang magsalita sa atin. Amen? Mga kapatid, hear Israel. Kaya sabi ni Lord sa mga taga-Israel, pay attention. Shema, makinig kayo. Hear, O Israel. Mga kapatid, dahil itong sasabihin ko, hindi lang ito basta salita, take it seriously. Okay? Seryosohin nyo itong aking sasabihin. Seryoso ito, hindi ako nagbibiro. Itong sasabihin ko ay hindi isang biro. Take seriously. Gawin nyo itong aking sasabihin. Mga kapatid, hindi lang yan, kapag ito inyong napakinggan, live it accordingly. Ipamuhay mo ito. Ipamuhay mo ito. Kaya napakahalaga, mga kapatid sa Panginoon, pag si Lord pala talagang nagsalita, ang sabi niya, Hear, O Israel, mga Israelita, aking bayan, pay attention. Take it seriously. Itong aking sasabihin, seryosohin ito, maalala ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, live it accordingly. Amen. Ganito ba tayo kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Kapag dumadako na tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ganyan po ba tayo? Nagpipay attention po ba tayo na sinasabi ko natin sa katabi natin, huwag mo muna ako sabi yung makikinig ko sa sabi ng Diyos. Huwag mo muna akong kwentuhin. Mamaya may tayo para sa kwentuhan. Mamaya kakabot mo na yung cellphone ko, kay Lord mo na, makikinig mo na. Hear, O Israel, pay attention. Amen? Wala ko ng kwentuhan. Marami na tayo oras para sa kwentuhan. Ilang minuto, ilang sandali lang naman ito makikinig ng salita ng Panginoon. I want to hear from the Lord. Shema. Pakisabi yung isa na tabi, Shema. Amen? Kasi ang isang taong tunay na nakapakinig sa Diyos, alam niyo po, ipinapamuhay niya ang kanyang nakakita. Yan ang tunay na nakapakinig sa Lord. Shema is, listen carefully and let it shape your life. Kasi pag pinakinggan mo talaga siya, kung narinig mo talaga ang salita ng Panginoon, ito ang mahubog ng iyong buhay pananampalataya. Kaya ganito po yan. Kung titignan mo kung gaano ka na, kung saan ang narating, kung ano ang nangyari sa buhay mo, depende yan sa napakinggan mong salita ng Diyos. Kapag niyo po siya nasabi ko, kung titignan mo kung anong level ka na ng buhay pananampalataya, kung nasaan ka na ngayon sa iyong buhay pananampalataya, depende yan sa iyong napakinggan at ipinamuhay na salita ng Diyos. Naintindihan? Kaya hindi po nakabase doon sa pagpunta sa church, hindi po nakabase sa kung saan po yung maglilingkod natin sa Panginoon. Ito po yung nakabase doon sa ano ba yung napakinggan mo at ano ba yung pinamuhay mo. Kaya kung makakita po kayo ng isang Christian, bakit ganitong Christian? Pero ang buhay parang hindi nababago kasi hindi talaga siya nakinig. Bakit ang Christian ito? Born again lang pero bakit kung galing parang hindi pa rin maganda? Ang totoo, hindi kasi siya talaga nakinig. Nakuha niyo po? Mga kapatid, kaya yung hero Israel, makinig ka kasi kapag nakinig ka ng totoo sa salita ng Panginoon, it will shape your life. Buhubugin ito ang buhay mo. Amen! Kaya ang kasihan, hindi yung pagpunta sa church. Kahit araw-araw ka na sa church, if you are not listen carefully, kung walang shema,
Mga kapatid, nilipas at nilipas lang panahon. Ano mas mababago sa buhay mo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Are you getting my point? Mga kapatid sa Panginoon, ito ang halaga ng pakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya po sinabi ng Lord, Hear, O Israel, kasi ito yung babago ng iyong buhay bilang aking bago. Hear, O Israel. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag pinakinggan natin ang salita ng Panginoon, kapag naundawa natin ang utos ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5, diyan mo ibaon ng iyong buhay. Diyan dapat tayo maging rooted, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi pag naunawaan mo yan, ibabaon ko na ang buhay ko sa utos na ito ng Panginoon. Kasi it will shape my life. Ngayon, mga kapatid, sabihin natin na tayo mo nakatutok na, Yes, Lord, nakikinig ako sa iyo. Hear me, here am I. I will listen. Ano po yung gusto mong sabihin? Mga kapatid, ano nga ba ang ating mapapakinggan sa gustong sabihin ng Panginoon? Pangalawa, doon sa Deuteronomy, balik ulit tayo, Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord our God. Mga kapatid sa Panginoon, ang yung the Lord our God sa Hebrew, ang ibig sabihin mo niyan is Yahweh Elohim. Okay, pa po yung Elohim, di ba po yun? Ito ay Elohim, mga kapatid sa Panginoon. Ano po ibig sabihin ng Yahweh Elohim? Sa Hebrew po yun, yung word. Kasi kaya po kinukuha yung mga root word, yung mga original na salita, mga kapatid, para mas maintindihan natin ng mas malalim yung gustong sabihin ng Panginoon. Kasi siya po kayo kung magagamit tayo ng mga ilang mga wika na hindi tayo pamilyar. Okay? Ang ibig sabihin ng Yahweh Elohim, mga kapatid, denotes a personal covenantal relationship between God and His people. Yun ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, yung Yahweh Elohim. Ano ibig sabihin ito? The God we worship, ang Diyos na ating sinasamba, is your personal God. Hindi po siya transactional God. Di po ba pag may kausap tayo, baka nakikipag-transaction tayo sa business, at ano man, di po ba, nag-usap tayo, nagkakasunod tayo, pero pagkatapos ng project, pagkatapos ng transaction, tapos na. Hindi ka ng Diyos. He is your personal God. At anong ibig sabihin ng personal God? Mga kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin ng personal God, alam ng Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang pangangailangan mo. Alam niya ang mga struggles mo. Alam niya ang iyong ups and downs. Alam niya, mga kapatid sa Panginoon, yung mga nangyayari sa buhay mo. Alam niya yan, mga kapatid sa Panginoon. Well, gano'n naman talaga ang Diyos, kaya lang, mga kapatid sa Panginoon, paano ba natin masasabi na talagang we have a personal God, na meron tayong personal na Diyos? Simple lang. Dito niyo po makikita kung kayo po ay may personal na relasyon sa Diyos. Check your prayers. Check your prayers. Tingnan po ninyo ang inyong mga ginagawang pananalangin sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Actually po, kung ang prayers natin ay because of duty or obligation, kailangan natin mag-pray kasi isa tayo, well, hanggang doon yung ating relasyon sa Lord. Check your prayers. Kasi ang prayers po, mga kapatid, ay makikipag-usap sa Lord. Kung ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos ng personal, iba yun. Iba yun, mga kapatid sa Panginoon. Doon mo yung nakikita sa prayers mo. Pag ang prayers mo sa Lord ay parang mo lang siya tatay, kaibigan, kapatid, yung nakikipag-usap mo sa Lord ay napaka-personal. Ayan, mga kapatid sa Lord. Diyan mo makikita, diyan mo masusukat yung relasyon mo sa Lord. Amen po. Nagparana muli si Moses sa mga Israelita, mga kapatid, na pagpasok nyo sa lupang pangako, ang sabi ni Moses, tandaan ninyo, kayo ay may personal
personal na Diyos. Na anuman ang mararanasan mo sa promised land, anuman ang pagdadaanan mo sa promised land, huwag niyong kalimutan na meron kayong personal God. He is not a distant God. Hindi siya malayong Diyos. Siya ay nandiyan lang sa iyong tabi. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat natin maintindihan na ang Diyos pala natin is our personal God. Kaya ang tanong na ito, if He is your personal God, gaano ka ka-close sa iyong Diyos? If He is your personal God, gaano mo ibinubukas ang iyong sarili sa Kanya? Gaano kayo ka-close ng Lord? Ulitin ko, sa prayers ko yun nasusukat. Gaano kayo? Halimbawa ka nagpe-pray ka sa Lord, talagang excited ka ba? Kapag nagpe-pray ka, ay talagang, makikipag-usap naman ako sa aking personal na Diyos. At yung nasa heart mo, kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Lord, pag nagpe-pray ka, gaano kayo ka-close? Doon yung nakikita. Doon yung nakikita sa prayers. So, kapag tamad kang mag-pray, may problema sa relasyon sa Diyos. Kung ang prayer mo na ay kakain, almusal, tanghalian, merienda, kung doon lang yung prayers mo, may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. Nagawa niyo po? Naintindihan niyo po, mga kapatid sa Lord? Kaya itong Yahweh Elohim mga ito ang nagpapakita na ang ating Diyos, hindi lang siya isang malayong Diyos, He is your personal God. Dapat maging close ka sa Diyos. Sino mo dito ang close na close? Nasa tayo. Tayo, diba? Hindi ba siya malapit sa'yo yung pag meron kang problema, pag meron tayo kalapit sa Panginoon. Kapag kinakausap mo si Lord, gaano ba sa personal sa'yo? Amen po. Ano po ba tayo? Naintindihan niyo po, mga kapatid? Ganun dapat, mga kapatid, yung natin sa Lord. Dapat po personal God. Amen! Amen! Yung bang, sa bawat bahagi ng iyong buhay, ay nai-open mo sa Lord. Lord, ito, pupunta ako sa ganito. Lord, ito. Yung bang, kasi ganun yung personal, di ba? Sa relasyon sa pamilya, di ba ganun yun? Walang makapo-appointment, pag gusto mo makipag-usap ka na, pag gusto mo makipag-usap sa magulang, di ba walang makapo-appointment? Amen po. Naintindihan ko po ang aking sinasabi, mga kapatid. Kaya sabi ni Moses, Hear, O Israel, listen carefully, pay attention, your God is not a distant God. He is your personal God. Ang ibig sabihin, mga kapatid, masarap kakwento ang Diyos because He is your personal God. Masarap siya kakwento. Makikinig siya sa iyo, maiintindihan ka niya. Amen? Amen po ba? Sino po sa inyo dito ang meron po siyang tinatanging tao na ang sarap kakwento? Alam mo, masarap kakwento yun. Higit pa yun ang Diyos. Higit pa. Because He is your personal God. Amen. Kailan kayo huling nagkwentuhan ng Diyos? Kailan mo huling nakakwento ang Diyos? People of God, listen carefully. Pay attention. Kailan mo huling nakakwento ang Diyos? Kailan kayo huling nagkwentuhan? Paulit-ulit ko sinasabi, He is not a distant God. He is not a transactional God. He is your personal God. Amen?
close kay Lord. Naintindihan? Kasi hindi kayo close eh. Kaya pag may struggle ka, pag may problema ka, maghanap ka talaga. Kasi pakiramdam mo, ang lain ng Lord, pakiramdam mo, hindi naman siya malapit. Hindi kayo close. Are you listening? Pero kung close kayo, ano man ang pagdadaanan mo sa buhay, ano man ang struggle mo, hindi open border sa kanya. Amen! Andyan po ka tayo. Naiintindihan niyo po ba ang aking sinasabi? Mga kapatid, pakisabi sa kanya, He is your personal. Amen! Amen! Kaya hindi burden sa kanya yung prayer. Hindi parang parusa sa kanya yung pananalangin. Kasi very close sila. Di ba pag close kasi sa tao, nakikita po ba ito ba? Tama ba? Tama ba? Pag close kayo, ng kaibigan mo, nakikita ko ba ito? Lagi kayo magkaupungan. Di ba? Kasi close kayo eh. Makikipag-upungan ka ba sa taong hindi mo ma-close? Gusto nyo lahat, kumusta na. Pero pag close kayo, hindi nyo natatapos yun. Uy, kumusta ka na? Ano nangyari sa iyo? Di ba? Kasi yung katabi mo ba ka-close mo? Wow, dito Lord, He is your personal God. Amen! Then may pa rin natin, Hero Israel, the Lord our God. Pangatlo, the Lord is one. Listen carefully, pay attention, because your God is your personal God, and He is the Lord. The Lord is one. Itong the Lord is one, again, sa Hebrew word, mga kapatid, is Yahweh Echad. Sabihin natin, Yahweh Echad. Ito pong Yahweh Echad na ito, mga kapatid, napakahalaga nito sa bansang Israel. Bakit po? Kasi ang bansang Israel, ang kanilang mga karaming bansa, yun po mga katabing bansa ng Israel, katulad ng Egypto, Babylon, at saka Assyria. Mga kapatid, they have many gods. Kumitiis ika nga. Naniniwala sila sa maraming Diyos. Diyos na para sa ganito, Diyos na para sa ganyan, marami silang ganyan. Na kapag hindi ka kaanak, punta ka sa Diyos na ito. Pag maglalakbay ka, punta ka sa Diyos na yan. Pag meron mong gagawin, punta ka sa Diyos na ito. They have 20, 40, 100 of gods. Grabe, no? Ngayon, sabi ni Moses sa mga Israelites, mga kapatid, yung mga bansang yan, hindi nyo dapat kayahin because your Lord, ang inyong Panginoon ay isang Diyos. Hallelujah! Mga kapatid sa Panginoon, si Moses reminded them, mga kapatid, na Israel, you are set apart. Ibinukod kayo ng Diyos. Ako ang inyong Diyos at kayo ang aking bayan. You are set apart. Kaya huwag kayong tutulad sa Babylon, huwag kayong tutulad sa Assyria, huwag kayong tutulad sa mga taga-Egypto. You are set apart. Hallelujah. Kapag pumasok kayo sa lumang pangako, sabi ni Moses, tandaan ninyo, ang Diyos ninyo ay iisa lang. Amen? Yahweh Echad. Ang ibig sabihin ng Yahweh Echad, mga kapatid, no rivals. No rival gods. Wala siyang katulad. Mga kapatid, no other ultimate powers. Wala na masigit pang makapangyarihan sa inyong Diyos, undivided devotion. Wala na. Kasi your God is one. Isa lang yan. Wala yan katulad. Hindi mo siya pwedeng ihanay sa ibang mga Diyos. Hindi siya pwedeng ihanay sa maliit na Diyos, malaking Diyos, nakalagay sa skaparate, sumusunod sa tao. Hindi. Hindi ganyan ang Diyos. Isa lang din ang kanyang kulay. Hindi pwedeng itim, hindi pwedeng puti. Iba matamos, hindi pwedeng limon. Naintindihan ko? Yun ang sinasabi ng Diyos. Siguro, hindi siya kalikat. Ligtas na ako dyan. Wala na akong ibang Diyos. Hindi ang Diyos
parang wala akong nakuha kami doon na parang meron pa ibang mga Diyos ha. Sino pa meron isang Diyos? Sino pa may isang Diyos? Hallelujah. Alam niyo po, meron tayong isang Diyos. Kaya ito po ang problema ng maraming Christian, mga kapatid. Ito yung dilema ng maraming mga nagsasabing sila ay Christians. Dahil sa napakaraming bagay, mga kapatid, sa mundo ito, minsan hindi natin napapansin, ang ilang mga bagay sa mundo ito, itinapantay natin sa Diyos. Ulitin sila ito, maraming bagay sa mundo na ating dito sa kinabubuhay natin ngayon, hindi natin napapansin, itong mga bagay na ito, ipinapantay natin sa Diyos. Sa anong paraan? Halimbawa, sa anong paraan? Ganito po. Sino po sa atin na nagsasalita na mahirap mabuhay na walang pera? Mahirap na walang pera. Okay? Ipinapantay natin sa Diyos, mga kapatid. Yung bang hindi ka lang mabubuhay ka magiging masaya pag wala kang pera? Di ba sa Diyos lang dapat yun na mahirap mabuhay pag walang Diyos? Amen? Mahirap mabuhay pag ang Diyos ay hindi mo kasama. Pag wala sa buhay mo, mahirap yun. Pero minsan, sinasabitin natin yun sa pera. Mahirap umiti pag walang pera. Mahirap mabuhay pag walang pera. Halos kapantay lang ng Diyos. Are you getting my point? Pakinggan niyo po ang sinasabi. Pay attention. Shema, mga kapatid. Minsan hindi natin niya napapansin. Mga kapatid. Ang pera po ay good servant but a cruel master. Ang pera po kailangan natin yan. Pero huwag mo siya i-treat as God. Huwag mo siya i-treat na parang kapantay ng Diyos. Amen. Amen. Yahweh ikat. Mga kapatid, sa Panginoon siya ng nagtunay. Ngayon, isa pa, mga kapatid, ganito po. Masarap po ang may pamilya. Sino po may pamilya dito? Lahat tayo may pamilya. Okay? Hindi pa pwedeng wala. Hindi naman tayo nagmula sa kawayan. Lahat po tayo ay may pamilya. Amen? Okay, lahat tayo may... Sino po ang may trabaho? Diba? Masarap ang may pamilya, masarap ang may trabaho. Amen po ba? Pero minsan, ito po. Itong family, minsan itong trabaho, hindi po natin nababantayan na ipapantay natin sa ating pong level of priorities. Yung pong dapat gawin. Yung priority po, mga kapatid, yung level of priority natin sa Diyos, halos kapantay lang ng mga ito, kapantay ng pamilya, kapantay ng trabaho, yun pong mga ito, ang Diyos, pamilya, trabaho. Magkakapantay lang sila. Kaya nga, dahil dito, mga kapatid, dahil pantay-pantay lang sila, minsan nahihirapan tayo, sino ba ang unahin natin? Ang Diyos, ang pamilya, o trabaho? Kasi magkakapantay lang eh. Yung level of priority, again, lahat po yun ay mahalaga. Hindi ko sinasabi, wag po nyo akong misinterpret na hindi po mahalaga ang pamilya, hindi mahalaga, mga kapatid, ang trabaho. Lahat yan mahalaga. Pero pagdating sa priorities, kapag ipinantay mo sa Diyos yan, mahihirapan ka. Ano bang unahin ko? Ang Diyos ba? Magpe-pray ba muna ako? O magkatrabaho ko? Trabaho na kahit magkuya. Pero wala ka ng time sa prayer. Wala ka ng time sa devotion. Wala ka ng time na pag-usap sa Lord. Kasi na-priority mo yung trabaho kaysa sa pakikipag-usap mo sa Diyos. Family. Diba? Alam mo, may commitment ka sa Diyos, pero biglang ang family ay nangailangan. Lord, naiintindihan mo naman yan. Hindi mo na expect. Huwag mo na tayo, tsaka mamaya natin ako sa Lord. Unahin mo na ito. Minsan yung priority, nagpapantay-pantay. Kaya struggle tayo, kaya tayo nahihirapan. Mga kapatid sa Panginoon, dapat hindi natin baliktarin yun. Baliktad kasi minsan na natin priority. Minsan Diyos, minsan pamilya, minsan trabaho, minsan iba ang bagay. Iba
Kaya ang nangyari, tira tayo. Ang priority ko dapat ganito, God first, Diyos muna ang una sa buhay natin, amen? Others next, tapos self-last. Ganun dapat ang order. Pero pag binaliktad niyo yun, halimbawa sabihin natin, others first, God next, self-last. O kaya baliktadin natin, self first, others next, God last. Hindi mo nangyari. Kaya tayo nag-isparke. Kaya yung sinasabi ni Lord sa mga taga-Israel, your God, dapat siya ang iyong top priority. Amen. Kaya pala yan yung greatest command of all. Mga kapatid, dapat wala kang ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen! Wala kang ibang Diyos. Mahihirapan ka talaga sa buhay mo bilang isang Christian pag ang dami mong priority sa buhay. Dapat ang iyong top priority ay ang Diyos. Amen. Amen po ba? Tapos yung iba mo ang mga priorities, ilagay mo sa ilalim ng Diyos. Yung mga ito kung mga dapat gawin, ilagay mo na sa ilalim ng Diyos. Hindi sa dapat kapantay ng Diyos. Ano po ba tayo? Ano po ba tayo? Kaya nahirapan tayo lumago, nahirapan tayo sa paglilingkod, struggle tayo, nag-condemn tayo, nag-guilty tayo sa mga pinagagawa natin. Kasi yung priorities natin, ang gulo! Ang gulo ng priorities natin. Kaya madalas, guilty ka, madalas, condemn ka, madalas, ayaw mo na, gusto mo na lumayo sa Lord. Kasi pakiramdam mo, hindi mo nagagawa yung gusto ng Diyos. Kasi yung priorities mo mali. Nakuha niyo po? Ang gusto ng Diyos, maging masaya tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen! Hindi tayo servant ni Lord para pahirapan. Masarap maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya lang bakit hirap tayo? Bakit tayo nakukundi? Bakit tayo nagigilty? Kasi mali ang priorities. Mali ang priorities. Hallelujah. Ngayon, paano mo ba ipapakita na si Lord talaga yung top priority mo? Paano mo ba ipapakita na talagang yung pagmamahal mo sa Diyos ay higit sa lahat? Tuloy tayo sa verse. And sabi dyan, you shall, sa verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart. Ang unang-una is heart. Ang heart mo, ang Hebrew word ng heart is levav. Sabi natin, levav. Ang ibig sabihin po niyan, mga levav na is love God with every part of yourself. Mahalin mo ang Diyos sa bawat bahagi ng iyong buhay. Yun ang ibig sabihin niyan. Ganito po yan, parang ganito lang yan. Kung talagang si Lord ang itinitibok ng iyong puso, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Amen? Si Lord ba ang itinitibok ng puso mo? Wala ka nang choice, kundi sundin ang Panginoon. Naintindihan? Mga kapatid sa Lord, ito yung pagmamahal na kahit nasaan kang lugar, nag-aapoy yung pagmamahal mo sa Diyos. Hindi lang pag nasa church, hindi lang pag nasa gawain, kahit nasa trabaho ka, nag-aapoy yung pag-ibig mo sa Diyos. Kasi lahat ng ating sasabihin, lahat ng ating gagawin, nagmumula sa ating puso. Kasi we love God. Ang dilema kasi ulitin ko ng maraming Christian, mga kapatid, magaling lang sa church. Sa church lang sila magaling. Naiiwan yung puso kapag umuwi na. Hindi na kasama yung puso. Hindi iwan yung puso sa church. Kasi ibang tao na siya. Pag uwi mo sa bahay, pagpunta niya sa trabaho, ibang tao na siya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yun ha. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa kabila ka, hindi ako yun sa uwi.
Yung puso ninyong nagmamahal sa Diyos, isama niyong pag-uwi, dalhin niyo sa bahay, dalhin niyo sa workplace niyo. Amen. Para kung puntahan ka lang doon sa bahay mo, ikaw pa rin yan. Hindi ka nag-anyo na Christian, mga kapatid sa Lord. Amen. Love God with all your. Ang puso natin, bawat bahagi, lahat ng ginagawa natin, ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Love God with all your soul. Kaluluwa with all your soul. Mga kapatid, ano naman yung soul? Mga kapatid, itong soul in Hebrew is nephes. Ang ibig sabihin ng nephes, mga kapatid, ay departs at the time of death. Lumalayo siya, maalis na siya kapag nakatay ka. Ang soul is the man himself. Yung kanyang whole being, kung sino siya, that is your soul. Kung sino ka ngayon, yan ang kaluluwa mo. Mga kapatid sa Panginoon. Kaya ganito, kapag sinabi natin minamahal natin ang Diyos ng buong kaluluwa, ang ibig sabihin nito, hanggat ako'y may hininga, hanggat ako ay humihina, mamahalin ko ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng loving God with all your soul. Yung hininga mo, mga kapatid, ay hininga ng pagmamahal sa Diyos. Parte na ng hininga mo na mahalin ang Diyos. Whether you exhale o inhale, ine-express mo yung pagmamahal sa Diyos. Ano po ba? Yung ba kaya tayo nabubuhay, kaya tayo huminga, kasi mahal ko ang Diyos. Yung sinasabi mo, kaya ako nabubuhay, wala nang iba, kasi mamahal ko ang Diyos. Love God with all your soul. Habang ikaw ay huminga, habang binibigyan ka ng buhay ng Panginoon, habang patuloy kang huminga, yun, mga kapatid, yun ay dahil sa pagmamahal sa Diyos. Ang lumalabas dapat sa ating hininga is love, pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Andiyan po ba tayo? And then, pangatlo, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. The word strength here in Hebrew is meo. Ano po ang ibig sabihin ng meo, mga kapatid sa Panginoon? Ang ibig sabihin nito yung much, very, higit, lampas. Ang ibig sabihin nga, to love God with all your strength is to love God with all of your muchness. Mahalin mo ang Diyos ng higit pa. Kung minahal mo na siya ngayon, mas mamahalin mo pa siya bukas at mamahalin mo pa siya sa mga susunod na araw. Very, very, very much. Amen. To love God with your everything. Yan yung mamahalin mo ang Diyos. Kung ano meron ka, ibibigay ko ito sa Diyos na aking minamahal. Tama po ba? If we love people, pag mahal natin ang sino mang tao, di ba we give everything para mapasaya yung ating minamahal? Tama po? Di lalo na sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, let us give everything to God. Ibigay natin ang lahat sa Diyos. Ibig sabihin, ito mo na ito hanggat may lakas ka pa. Kung mahal mo talaga ang Diyos, ito mo na ang iyong paglilingkod. Amen! Yung iba kasi, paubos na yung lakas, tsaka lang nag-iisip na maglingkod sa Lord, tsaka lang nag-iisip na magpakaseryoso sa paglilingkod sa Lord. Marami akong nakita ng ganyan dito sa church natin eh. Noon eh, tambay-tambay lang sa noon, patit na nindala dito sa church. Nung maubos na yung kanyang lakas, wala na. Kahit gusto niyo pumunta sa church, kahit gusto niyo pumunta sa gawa, hindi na siya pumunta kasi minitado na yung galon niya, matado na yung kilos niya. Wala na yung lakas. Pero nung malakas pa siya, wala na. Wala na yung gawa niya po, hindi siya gawa niya po. Ano maubos na, saka siya nag-isip, bibigay ko na yung buong buhay ko sa Lord, bibigay ko na yung buong lakas ko sa Lord. Kaya ano lakas pa yung bibinigay niya? Wala na. Excess na lang. Kaya mga kapatid,
hanggat may lakas po tayo, itutuloy na yan. Amen? Amen po ba? Time will come, sabi ko nga ako, pag dumating yung panahon na hindi ko na kaya, mga kapatid, kahit ako sa wheelchair, huwag naman sana mangyari. Mga kapatid sa Panginoon, hihingi ko sa asset na doon ako pwesto sa meeting ko. Para lahat ng papasok, makakamay ang kapatid. Mga sirs, kasi I want to serve God in all of my strength. Minsan sinasabi na sa pastor, din na nagkakay na sa pastor lahat ng trabaho. Kasi I want to give God in all of my strength. Kasi darating yung panahon na lilimitan na yung galaw ko. Hindi na makakapunta kung may misyon, hindi na makakapunta sa misyon. Kasi limitado na. Kaya hindi ba, hindi sumasama sa misyon kasi inaalala nila. Mga mamaya, nakakaya naman sa mga kasama. Ako yung mga community leader, sabi ko, tingin mo na, hindi na kaya. Kaya nagtalakas pa tayo. Go lang kayo ng go! Amen? Kasi timing ka, kahit gusto mo, wala na. Hindi na kaya. Ang tanong, kaya pa ba namin? Ang problema kasi, hindi ganyan tayo pagmahal sa Lord with all your strength. Minsan, nauubos yung lakas natin sa ibang mga bagay, pero pagdating sa Lord, kunting lakas talaga na ibigay natin sa Lord. Di ba parang nakalungkot yan? Kaya mga kapatid sa Lord, ganito dapat ang pagmamahal sa Lord with all your strength. Amen! Kaya ako tumugod sa Panginoon, sabi ko, binigay ko buong buhay ko sa Panginoon. Hanggang talaga gagawin ko yan. Hanggang sa dumating pa na, pag hindi ko na kaya, I will still give my whole strength pa rin sa Lord. Alam niyo po mga traditional Jews, noong panahon po, mga kapatid ng mga Israel, nagsusunod po sila ng ganito. In response to Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, ganyan po yung kanilang sinusuot, yung tinatawag na tefillin. Tefillin. Sabihin natin, tefillin. Yan. Yung tefillin po mga kapatid, yan po ay meron silang dalawang small black box. Doon po nakalagay yun. Ano po yung mga nakalagay doon? Ang nakalagay doon ay yung kanilang ilalagay sa kanilang ulo at yung ilalagay nila sa kanilang braso. Kaya dalawang black box. Nakalagay po sa dalawang box. Okay? Yung isa pang ulo, yung isa pang braso. Ngayon, tefillin po. Ano po ibig sabihin niya, mga kapatid sa Panginoon? Kapag sila po ay kumuha ng box, kinuha nila yung box, mga kapatid, ilalagay nila yung sa kanilang ulo. On the head, it is to represent that God's Word should shape our mind, how we think. Kaya nakalagay sa ulo. Kasi ito ang ububo ng laman ng aking isip. Yun po yun. Kailangan, nasa isip ng isang Hudyo, kailangan ng salita ng Diyos ang humuhulma sa aking isip. Kailangan ng salita ng Diyos ang nag-aayos ng aking isip. Kaya po meron ganun sa ulo, mga kapatid sa Panginoon. Kaya yung susunod naman, yung sa arms, yung sa braso, yan naman po ay sinusunod nila para ma-influence po nila ang kanilang sarili na gawin yung dapat gawin. Okay? Yung God's Word should influence everything ito. Lahat ng gagawin ng aking kamay, dapat ito'y naayon sa salita ng Diyos. Okay? Lahat ng gagawin ng kamay. Ano ba yung ginagawa ng kamay? Halimbawa, kung ako man ay makikipagkamay, gagawin ko ito para sa Diyos. Amen? Kaya ako makikipagkamay dahil sa Diyos. Kasi ito yung salita ng Diyos na nag-influence sa aking kamay. Mga kapatid, kung ako man ay magtuturo sa mga bata, kung ang kamay ko ay gagamitin ko sa pagtuturo sa mga bata, yun ay dahil sa salita ng Diyos ang nag-influence sa aking kamay. Kung ang aking kamay ay magtitimpla ng kape, gagawin ko yun dahil yun ang nais ng Diyos. Ginagawa yung galaw ng iyong kamay. Kung ako ay tutugtog ng mga instrumento, yung salita ng Diyos na nag-influence sa akin, kaya ako tumutugtog. Kung ang kamay
sasayaw. Gagawin ko yun dahil ang salita ng Diyos ang nag-influensya para gawin ko ito. Ano man ang gagawin ng aking kamay, this will translate the love of God. This hands, ang kamay na ito, this hands will translate the love of God. Are you there? Lahat ng ginagawa ng kamay mo, kaya ginagawa yan because of your love to God. Dahil mahal mo ang Diyos. Andiyan po ba tayo? Andiyan po ba tayo? Kaya ng mga kapatid, all of this, lahat yan sa ulo, sa kamay, all of this, remind them of the greatest command of God. That you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ganyan po tayo. Ganyan ba tayo magmahal sa Diyos? Ganyan ba tayo? Every time na gumagalaw ang ating kamay, it's because of the love. Nagpapahayo ito ng pag-ibig ng Diyos. It's not your love, but the love of God that is within you. Kaya mo yung ginagawa. Amen po. Nandiyan po ba tayo? Mga kapatid sa Panginoon. Kasi kung hindi, mahihirapan tayo. Kapag laging ginagawa yun at naging bahagi ng ating buhay ang salita ng Diyos ay umul na ng ating isipan, ang ating kamay ay gumagawa dahil pinapakita natin yung pagmamahal ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, it will eliminate buds. Tatanggalin ito ang buds sa ating buhay, yung buds in our life. And what is buds? Mga kapatid, mabilis lang po ito, muna yung big pride. Matatanggal yung yabang natin. Tatanggalin ito yung yabang. Yung ba makikita mo na hindi ikaw, hindi ako ang gumawa, it is God. Kaya mo yung ginawa dahil sa Diyos. It's not me. Amen? Everything you do is all by the grace of God. Dahil grabe yung biyaya ng Diyos sa buhay ko. Kaya si Lord yung natataas. Amen? Then oppression, yung oppression mga kapatid, ito yung umakapit sa iyo, mga kapatid. Ito yung maling na kaisipan sa ating buhay at nababago yung mga priorities natin in life. Nawawala po yun, mga kapatid sa Panginoon, yung oppression. Another is distraction. Hindi ka naman distract. Alam mo na kung kanino ka lalapit kung sakaling meron kang struggle sa buhay. And lastly, selfishness. Hindi na puro sarili. Kaya nga, Deuteronomy chapter 4, verse 5 and 6, kapag ito'y binaon mo sa iyong buhay, kapag naging rooted ka dito, mga kapatid, sa greatest command of all, lahat yan, hindi lalabas sa buhay mo. Aalisin ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? And real blessings come when you know the roots and all else will follow after. Susunod yan. So ano po yung mga magiging fruits kapag tayo nagkaroon? So Lord, tingnan po ninyo, ito po yung magkakaroon tayo ng steady faith, magkakaroon tayo ng inner peace, magkakaroon tayo ng deep joy, magkakaroon tayo ng undivided heart, wisdom, maturity, protected heart, generational blessings. Gusto niyo ba yan? Grabe, no? Kaya pala greatest command of all times yan, mga kapatid, kasi yan yung binubungan niya sa atin. Yan yung mga nagiging bunga sa atin. Woo! Mga kapatid sa Lord, ibaon ninyo ang inyong sarili sa greatest command of all. If we love God with all of our heart, with all of our soul, with all of our strength, these are the fruits, mga kapatid, na makikita sa ating buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon, bakit ba kailangan dyan tayo umugad? Bakit ba dyan tayo kailangan bumuon sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 and 5? Kasi hindi mo pwedeng ipagmalaki ang bukas. Maaaring ngayon ay nakatayo ka, pero kapag dumating ang mabigat na pagsubok, maaaring tuwan ka. Hindi po tayo makakapagmalaki sa Diyos. Pwede tayong mabuhay.
pwede tayong lumayo sa Panginoon. Iba't ibang level, iba't ibang intensity ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Maaaring ngayon nakatayo ka pa, pero kung di ka asa sa kapangyarihan at lakas ng Diyos, baka bukas wala ka. Kaya, bumangon po tayo. Pakisabi sa katabi, be rooted. Sabi mo, lumalim ka pa! Amen! Lumalim tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, dito ako magtatapos. Yung kung isang kapatid natin sa Panginoon, hindi na inakot na ito sa inyo. Meron tayong isang kapatid sa Panginoon na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon ay dumating siya sa isang pagsubok na talagang nagkaroon siya ng sakit. May request na Christian Worship Team to please. Lagi ko siyang iniisip at ginagamit na halimbawa ng isang taong rooted sa Lord. Bakit po? Kasi itong kapatid na ito, mga kapatid sa Panginoon, ay nagkaroon ng sakit. Yung sakit niya, iginupo siya at hindi na siya nakalakad. Pero dahil gusto niyang pumunta sa church, gusto niyang maglingkod sa Panginoon, hindi naging hanggang yung kanyang sakit. Alam niyo po, bibigyan po siya ng wheelchair. Yung wheelchair po, ginamit niya sa kanyang pagpunta. Nagsiservice kami ganyan ako po sa wheelchair. Nakikinig siya ng salita ng Panginoon. Hindi lang maglinggo. Prayer meeting, pag midweek, nasa church siya. Lagi siya nagsasabi sa kanyang mga kasama ng bahay, ihatid niyo ako sa church. Gusto kong maglingkod sa Panginoon na ako may buhay. Nung malakas siya, ang dami niyang ginagawa sa church. Nung nagkasakit siya, hindi siya tumigil. At nagpatuloy siya naglilingkod sa Panginoon. Kahit naka-wheelchair, hindi siya tumikil sa pagdalo sa Panginoon. At nung nakita na mananampalataya ito ng kay Kristo. Hindi naging hanggang yung kanyang karamdaman para di siya makapunta sa gawain niya. Ang aking tumutukoy ay kapatid si Sister Nancy Passion. Maaaring ngayon sa inyo, ang inabot siya, maaaring sa inyo. Sino kinuha yung picture? Kaya po siya. Si Sir Nancy.